Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features at ang ibibida natin ngayon walang iba kundi si Rusi Sparkle FI 125. Gaano ba ito kaganda at kasulit? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haju Moto Vlogs. Let's go! Hello, good morning mga idol. Ito nga pala ang Rusi Sparkle 125i sa mga hindi nakakaalam or bago pa lang, pormahang Honda Click. Wow, ayan. So marami naman siyang meron naman siyang mga features na wala kay Honda Click mga idol. So titingnan natin kung sulit nga ba ito o hindi. So simulan natin sa kanyang body appearance. So makikita natin na scooter type motorcycle po siya. Meron po siyang flat footboard doon. Okay? Tapos, makikita natin yung figure niya mga idol. Sobrang solid at para siya talagang Honda Click na 125 or 150 yung dati. So, version 2. Okay? Na Honda Click version 2. Makikita natin sa kanyang unahan, makikita natin na para siyang ginaya din sa Honda Click version 1 pero mas detalyado to, mas okay siya sa akin. Mas pogi siya tignan. Tapos, ang kanyang kulay, glossy black na may white, glossy black and white mga idol. Tapos makikita natin sa kanyang bandang ibaba naka FI. So meaning sa fuel consumption napakababa na ito dahil fuel injection na po siya mga idol. So Euro 4 compliant na po siya mga idol. Okay, makikita naman natin sa bandang ibaba mga idol, very sophisticated ang kanyang daytime running light na may LED na ginamit para sa kanyang headlight, tapos turn lights naman LED din mga idol. Napakaganda nito kung sakali sa gabi mga idol. Okay, sa unahan gumagamit po siya ng telescopic fork. Disc brake naman para sa kanyang braking system with 2-pot caliper na may sukat na gulong na 80/90-14. Okay? Tube type pa lang to mga idol. So sa bandang likuran naman mga idol, ito yung maganda dito, no? Para siya naka daytime running light. Ang ganda ng disenyo niya rito, hanggang dito sa gilid. Ayan. Dito naman sa kanyang turn lights ay naka-flexible na naka-LED na rin po siya mga idol. Very good. And then dito naman meron po siyang single shock absorber para sa suspension sa likuran. Drum brake naman para sa braking system. Marks po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 90/90-14. So makikita natin sa gilid niya, may mga sticker po siya na halong orange, black, gray. Okay, tapos may pa honeycomb po siya na ito. Tapos nakalagay dito yung model name Sparkle 125i. Then dito rin sa may gilid, orange. Tapos FI, Rusi, tapos honeycomb. Okay? So makikita natin yung crankcase niya. At yung airbox niya, yung crankcase niya, meron po siyang kickstarter na malaking tulong kung sakaling malobat o mina ang baterya mo. Then meron po siyang pillion footrest. Tapos dito naman mga idol, sa bandang gilid, kung ano nakita nyo na design na decals, makikita nyo rin dito mga idol. So, dito naman yung muffler niya na may cover. Plastic po to. Okay, plastic cover. Tapos, ito yung kanyang tar hugger na kung saan malaking tulong sa, sa pagtalsik ng mga putik. Tapos, meron pa siya dito na rubber para sa mga talsik putik para sa makina. Okay. Tapos, nandito naman yung blower. Air-cooled po ang gamit nito sa pagpapalamig ng makina. Okay tayo mga idol sa taas. Makikita natin na ginagamit niya naman dito is digital panel na kung saan mas maraming information na dapat mong malaman, no? So, napaka-informative talaga pag digital ang gamit mo. Na may selector na dalawa, select then set. So, switches and buttons naman tayo mga idol. So, sa kaliwa, meron po siyang high and low. Then, meron po siyang hazard switch. Yan, very good. Tapos, busina, then turn light. Sa kaliwa naman, ay merong kill switch. Yes. Tapos meron po siyang starter button. Then, meron po siyang on and off ng headlight. Sa controls naman mga idol, makikita natin meron po siyang throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with brake lever sa likuran.
And then pagdating naman sa convenient features, unahin natin dito sa kanyang susian na mayroong takip. Okay, yan. Sa susian ay mismong mayroong takip na kung saan hindi agad-agad mananakaw ang motor mo. Okay, meron po siyang shutter lock key. Okay. Then, pangalawa naman, meron po siyang utility pocket na dalawa. Ito mas malalim, ito mas maliit lang, pero I think same lapad pero hindi siya same na lalim. Malalim to kasi meron po siyang USB charger. Yan, USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Okay? So recommended ito sa mga nagtatrabaho ng marangal na rider na pwede ka na mag-charge dito while you're working. Okay? So dito naman meron po siyang retractable hook. Meron siyang flip in and flip out. Tapos, ito naman kagandahan nito. Ayan yung design ng kanyang hook. Okay? At, syempre, hindi mawawala sa scooter ang kanyang flat footboard na kung saan malaking tulong, hindi lang sa experience or comfort riding experience. Meron din naman siyang, pwede mo siyang paglagyan ng mga baggage mo para just in case na marami kang dala, dito mo ilagay. Okay? Tapos ang kagandahan pa sa flat footboard ng mga idol, meron po siyang anti-slippery. Ayan. Ayun yung mga dot-dot na tinatawag. Tapos nandito yung kanyang baterya. Okay? Yung makikita naman natin sa kanyang upuan mga idol, simple tabas naman. So may mga kanto-kanto dito. Okay? Hindi naman siya ganun kataas. Tapos meron siyang cover na plain, na hindi naman siya kalmot po sa attraction para madulas na rough. Tapos Rusi na nakalagay dito. Then, pagdating sa foam, standard naman siya. Okay, kasya, ilan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na wet packs na ganyang kalapad, pero dalawa lang kaya dito. Na totoo. Okay, pansinin muna natin ito, no? Improve na rin to mga idol, no? So, yung handlebar mga idol, napansin ko parang meron po siyang rubber dito na takip sa butas. So, tingin ko just in case na meron kang itatali, pwede mo siyang tanggalin, no? Ayan, no? Yan. Pwede mo siyang tanggalin to mga idol. Rubber lang to, pwede mo siyang tanggalin. Ayoko lang tanggalin, pero kung sakaling gusto mo nga, lagay. Alam ko na uso na to eh. No? So, si Rusi, meron na rin siyang parang aftermarket na grab bar. Okay na ganito. So, goods, solid. Solid ka dito. Underseat compartment, syempre, Honda Click design. Honda Click design din ng kanyang underseat compartment. Pero I think mas malawak to mga idol. Para sa akin, na konti, bahagya lang, o kundi lang ako nagkakamali, or na-over, overview lang ako. Pero, malawak po siya mga idol. Kuha tayo ng helmet. Ito yung helmet ko. Size medium po siya mga idol. Okay. Medium. Pwede siya pa, kung sakaling, yan. Ayusin natin. Hindi siya papasok. So, malaki naman siya, pero yung medium size ng hindi naman siya nasasara. Pero pwede siya masara, no? Pipilitin mo lang, pero malaki rin. Sobrang lawak. Sobrang lawak ng kanyang compartment, mga idol. But anyway, goods na goods talaga to. Sulit din naman talaga. Tapos ito, meron siyang dalawang kuntil dito na kung saan helmet hook din to. Ang use nito, helmet hook, yung kuntil na to, dito. Okay, dito naman mga idol, makikita natin yung fuel tank refiller. So, maganda rin siya mga idol dahil meron po siyang alulod system. Okay? So, goods na goods siya dito. Kung sakaling natapon man ng gas nyo, meron siyang alulod system dito. Tapos, OBR or OBD. Joke, OBD, yan. Ito naman yung parang, ito yung niya parang test. Kung sakaling merong problema yung motor mo, parang, ang tawag doon, may tawag doon eh. Comment nyo nga kung ano tawag dito. OBD, Operation Bading Detection, parang ganun. Comment nyo kung ano yung tawag, nakalimutan ko eh. So yun guys, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo at seat height, kung pasok ba ito sa budget and pasok ba ito sa mga Pinoy, no? Na merong kalitan ng katawan, okay? Let's go. At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang bigat at ang kanyang dimension at ang kanyang seat height mga idol. So kitang-kita natin na para lang ako nakasakay ng Honda Click ko mga idol, no? Comfortable naman sa akin. I'm 5'4" in height mga idol. Makikita natin na
tingkad ako, pero okay naman sa akin. Pag umaandar na, goods naman na siya. Walang problema. So, pagdating naman sa bigat niya, madaling imaniobra, okay naman din. Pero kung may kalitan ka ng bias, mas malit pa sa akin, so, pwede mo siyang i-lowered or babaan ng gulong. At tabasan din yung kanyang upuan. So, medyo mataas kasing kanyang upuan or maumbok ang kanyang upuan, kaya kailangan patabas na. So, pagdating naman sa kanyang sitting position, so, naka-upright naman siya mga idol. Okay na okay siya pang long ride. So, kung sakaling ikaw ay mahilig sa long ride or kung sakaling ikaw ay delivery rider mga idol, walang problema, no? So, goods na goods to. Recommended ito naman sa mga baguhan kasi nga automatic transmission lang to. Tapos napakagaang niya pa mga idol. Okay? At ito na nga ang presyo niya mga idol. Pag-usapan natin ang kanyang presyo regarding sa cash and installment via Rusi, Candelaria, Zambales branch. At ang exact location nito ay nasa Poblacion, Candelaria, Zambales. Makikita lang natin along the highway mga idol. So, ang kanyang presyo regarding sa cash installment, ang Sparkle 125i ay merong cash na 65,000 pesos lamang mga idol. At meron po siyang down payment na 4,000. Para naman sa 3 years contract nito ay meron po siyang monthly installment na 2,900. At kung sakaling maaga ka or on due date ka magbayad, ay meron po siyang rebate na 300 pesos. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago. Depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer. Kaya wag sana magtampo kung sakaling bumaba o tumaas ito. At ayun na nga mga idol, para sa inyo, sulit nga ba ito o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.